welcome po ang kaso. Huwag lamang pong patayan. Balitang Pinas. Gagalaitin na ang mga politiko na tinitira ni Engineer Toto Causing. Ayon pa sa kanya, kung kaso-kaso lang, laban tayo dyan, huwag lang patayan. Nababahala na si Engineer Toto Causing sa kanyang kaligtasan. Oh my God, grabe to. Parang regalo na lang ata ang turing ni Toto Causing sa natatanggap niyang death threats. Hindi na nakapagpigil itong si Atty. Toto Causing na isiniwalat ang mga litratong nagtipon ang diumano mga protektor ng mga pogo sa Pilipinas. May nakakuha diumano ng litrato sa salo-salo ng Bambantarlac kung saan magkasama itong si suspended Mayor Alice Guo at Mayor Jing Capil na halatang close na close itong dalawa. Ang saya-saya pang humarap nitong si Jing Capil kay Alice Guo, pero kung tanungin tungkol sa pogo, nakamote na, todo deny pa. Ayon pa kay Toto Causing, bagay sa iyo ang pangalan Jing Kapal, hindi Jing Capil. Mas lalong nagalit itong si Lito Lapid at iba pang diumano protektor, lalo na si Jing Capil. Kakasuhan pa nga daw ni Jing Capil itong si Atty. Toto Causing. Ngunit sabat pa ng vlogger, welcome ang kaso-kaso na yan, huwag lang patayan. Sa dinami-daming walang kwentang nasasahuran na politiko, aangat pa kaya ang ating bayan? Ganito na ba talaga katalamak ang nakawan sa kaban ng taong bayan? Wala na bang pag-asa na aangat ang Pilipinas? Kaya dahil sa trending na kontrobersyang ito tungkol sa pogo, nagbigay ng samut-saring komento ang ating mga madlang netizen. Dapat sa lahat ng ahensya ng gobyerno, mapabarangay, pataas hanggang senador o presidente, kailangan may medical o psychiatrist. Baka takbo ng takbo, may sayad na pala. Dapat sa mental sila patakbuhin. Dapat huwag tigilan ng pagkumpiski ng mga yaman ng mga taong korap sa gobyerno at ibigay sa mga taong nalubog na sa baha ang mga bahay sa Bulacan at Pampanga. Dapat imbestigahan yung mga sangkot dyan, yung nag-cancel ng raid last minute. Ayun, tuloy mga nakatakas yung mga big boss, wala na abutan ng mga kapulisan. Grabe kawawa ang mga taga Pampanga sa mga namumunong korap. Masyadong pagpayaman lang sa sarili ang alam. Jing Capil, kapal mukha ng Purak, Pampanga. Kasi nagpa-interview pa siya, nagsasabi siya na kakasuhan niya ako. Well, welcome po ang kaso. Huwag lamang pong patayan, okay? Kaso-kasuhan lamang tayo at malaman natin kung paano kayo mananalo sa ebidensya. Ang mangyari dito, katotohanan laban sa kasinungalingan. Kung kayo'y kumaso, kakasuhan ako Lito Lapid dyan sa NBI, Sampadio. So ang nangyari dito, ang bit-bit na ebidensya ni Lito Lapid ay kasinungalingan laban sa ilalaban ko sa kanya na katotohanan. Ganun po ang mangyayari dito. Kaya po sa inyong lahat, ipagdasal nyo lang ako at wala kayong magiging problema sa akin. At tuloy-tuloy, ito lang aking serbisyo na papansin ko na kasi itong bayan natin, malulugbok na po ito. Bakit? Wala pong nagsasalita. Lahat ang maraming na mga magnanakaw ay siyang laging nagwawagi. Ang mga magnanakaw rito ay hindi napapakulong, hindi napaparusahan. Bagkus sila pa kinakampihan ng mga korte kasi binibigyan sila ng mga magnanakaw kung may kaso ng pera, kaya pinanalo nila mga magnanakaw, mga abusado. Ang mga biktima na magnanakaw ay walang pera, so walang pangbigay, laging talo. Yan po ang ating sistema ng katarungan sa Pilipinas. At kung bakit hanggang ngayon ang mga namatay ay hindi malamang kinasuhan kung sino ang guilty sa pagpapatay dun sa war on drugs ni Duterte. Ang dapat kasuhan dito ay si Digong Duterte. At siyempre, kasama na yung kakasuhan yung mga tao niya, mga pulis. Kasama dyan si General Leonardo dyan sa National Affiliate Board. Kasi ikaw po, ang aking nakuhang mga source, ikaw ang namigay ng 30,000 pesos sa kada pulis na nakapatay ng isa sa panahon ni Digong Duterte. Kaya nakakahiya ka, nakapwesto ka dyan sa National Affiliate Board, resign ka dyan. Resign ka dyan, General Leonardo. You have no place there. You cannot dispense justice if you yourself is guilty of the blood of innocent people numbering 30,000. More than 30,000. So ganun po ang aking sasabihin po sa sunod, babalikan kita. Ipo-focus ko lang muna itong laban ito kay si Lito Lapid. Sabi niya wala daw siya kinalaman dito sa Purak, Pampanga. Bata mo nga ito si Jing Capil. Si Jing Capil wala daw siya kinalaman dito. Inosente daw siya kaya kakasuhan daw niya ako.
well, welcome. Pati si Lito Lapid, welcome. Ang kaso, walang problema yan. At tapos, sino pa? Marami pang iba. Si Dong, sinabi ko si Dong Kalugay, mayor ng Suwal, Pangasinan. Inuubos mong pera ng mga kapwa ko, mga Pangasinense. Kinukuha mo, inuubos mo dyan sa Suwal, Pangasinan. Isusumbong kita kay Art Celeste. Mr. Art Celeste, kalusin mo na yan. At napuno ng salop ng mga Pangasinense. So, ngayon, ang ating titirahin muna sa ngayon, nagyabang po ito si Mr. Jaime Jing Capel na mayor ng Porac, Pampanga. Nakakasuhan daw niya ako. At wala daw siyang kinalaman. Inosente daw siya dito. Una, matanong kita Mr. Jing Capel. Paano ka nagiging inosente na ikaw ang mayor ng bayan kung saan matatagpuan ang 10 hektarya ng mga building na yan kung saan makikita mo mga illegal na pogo kung tawagin nyo illegal. Sige nga, ipaliwanag mo yan. Aking mga kababayan, dahil napansin ko wala ng media, walang vlogger na matapang magsisiwalat ng katotohanan dahil po sa takot na makasuhan ng live. Sa takot na baka papatayin. So ganito lang mangyari, paulit-ulit po yan sa ating susunod, sa ating lipunan. So, ito yung bagong lipunan, bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos. Puro takot ang mga tao. Hindi dapat ganun ang bagong Pilipinas. Kaya nangyari, bagong Pilipinas. Di ba, Mr. BBM? Paano mo sabihin bagong Pilipinas? Pare-pareho pa rin. Why are we just looking at the victims of injustices and oppression here in the country? Ikaw, hindi ka nagagalit dahil hindi ikaw ang natuntunan ng disgrasya o hindi ikaw ang nakaranas ng kasakit sa mga karanasan na dulot ng ating sosyedad. Halimbawa, wala tayong pakialam pag may nakita tayong kasamang Pilipino na natumba. Sino ba? Pustahan tayo, walang ibang magtutulong dyan para patayuin yan. At pustahan tayo lalo kung may kita mo, may pinatay na kasama mo, walang ibang tao na maghahabol sa nakita niyang pumatay. Kahit pulis pa yan, walang tutulong dyan, walang mag-aaresto dyan. Ganun po ang ating lipunan sa ngayon. Kaya po, nagdesisyon ako, let us put this all as a might. Ang tawag ko dito, Toto's Gambit. Wala na kasi magsasalita eh. So, I have to face all the challenges of all the cases. Kahit yung bullets, I have to face all of them. It's only to insist on what is right. Kaya ngayon dito, pag wala kasi ibang tatayo eh. So kung walang ibang tatayo, sino? Eh di walang iba. Yung matatapag, ang problema, kukunti lang matatapag. Takot lahat makasuhan. Kahit ang dami dyan mga vlogger, vlog, wala namang binabanggit na pangalan kung sino. Panay pa, ang ayaw ko sa lahat, yung panay mga blind post. Sasabihin na galit siya sa kapitbahay. Ang galit sa kapitbahay, hindi marunong magbayad ng utang. Sabi niya, yung iba dyan, magaling lang kung mangutang. Pag magbayad, tinatakbuhan. Ganun lang ang hindi. Bakit hindi nyo kumprontahin? Dapat naging ugali na natin na kumprontahin natin. Kahit kapatid natin, kahit nawa pa tayo, the best way for you to level up. Pag mag-level up, tumaas ng antas ng ating sosyedad. Imagine kung ang lahat ng tao po ay marunong at matapang magreklamo, wala pong mag-aabuso. Takot lahat mag-abuso. Kaya ito ngayon, Mayor Jing Capel, sinasabi mo, inosente ka, kakasuhan mo ako. Welcome. Pero sabihin mo, inosente ka dyan. Pero unang tanong ko, bakit nag-operate pa yung Pogo sa panahon na nilusob yan nung June? At nag-operate pa nung nahuli. Kung magaling ka na mayor at kung wala kang kasalanan, bakit hindi mo pinatigil? Bakit hindi mo pinadlock? Gano'n lang yung Mayor Jing Capel. Pangalawa, kung talagang wala ka, kung inosente ka dyan, bakit ka pa naglagay ng extension office ng Municipality of Porac dyan malapit sa Pogo? Kung ikaw inosente at hindi ka involved dyan, bakit dilipat mong police station malapit sa Pogo para harangin kung sino man maglulusob? Mr. Mayor Jing Capel? At kung wala kang kinalaman dyan, imposible naman, gaano ba kaliit o kalaki ang mga Pogo na hindi mo makikita?
Ay, sobra ka na, Jing Kapil. Kapal mukha po talaga. So ngayon, ito, sabi mo, wala kang kinalaman. Papakita ko sa nakikinig dito ang pruweba na kasama mo sa kainan. Sino? Unang-una, ipakita ko ang pruweba na kasama mo sa restaurant, dyan sa loob ng Pogo, kasama mo si kapatid ni Lito Lapid. Dali lang. Medyo ano ng ating kwan. Buksan ko lang. Habang nagbubukas ako, ay magkikwento ako. Tapos, ipapakita ko rin ang pruweba na kung saan katabi mo si Alice Lialgo. Ha? Ang makikita mo pa ron ay asenso garantisado sa lugar ni sino to? Sa lugar ni Alice Go. Kaya huwag kang magsabi diyan, Mr. Jing Kapil, na hindi ka, na inosente ka, nakakahiya ka, Mr. Jing Kapil. Kaya ang pinakamaganda mo magawa, Mr. Jing Kapil, magpakabayani ka. At ang pwede mong gagawin para ikaw itawaging bayani, mag-resign ka. Ganun lamang po ang paraan para maging bayani ka. Mag-resign ka at ibigay mo. Kaya lang ang vice mayor mo corrupt din. Kaya dapat lahat kayo mag-resign dyan. Hayaan nyo, mag-elect ulit mga taga-Purak, mga Kapampangan niya, mag-elect ng bagong opisyal. Ang hirap kasi sa inyo, nag-ano pa kayo eh. Ang tawag dito, nagkukunwari pa kayo na hindi kayo, na wala kayong kasalanan. O ito, Mayor Jing Kapil, tingnan mo yan ang aking ipapakita sa iyo. O ito. Mayor Jing Kapil, sino ba yan? Ikaw, di ba, sa litrato, tingnan nyo may litrato. Sino sa kaliwa ng litrato? Di ba si Alice Go yan? Sino sa kanan? Nakatingiti. Di ba si Mayor Jing Jaime Jing Kapil yan? Oh, bakit kayo magkasama kung hindi ka guilty? Sige nga, paliwanag mo yan, Mayor Jing Kapil. Sino ba yung kagaya kong kalbo na yan? Hindi ko kilala. Pero litratong ito ay nakuha ito sa loob ng Bamban Tarlac. Ang ibig lang sabihin, ang Bamban at saka Purak na Pogo ay iisa. O bakit kakausapin ni Jing Kapil si Alice Go? Kung hindi. Sige nga, paliwanag mo yan, Jing Kapil. Napaka ano sa inyo, ang tawag ko dyan ay tawag dito, anong tawag dito? Hipokrito! Napaka-hipokrito mo. Kaya, Mr. Jing Kapil, kung pumasok ka, sige, pumasok ka, welcome yan. Huwag ka nalang sumama sa sinasabi ni Lito Lapid na sabi niya, hindi ka raw niya kilala. Oh, hindi mo raw siya kasama. Pero, may ipapakita ako. Ito, ang pruweba na kung saan nagkasama sa restaurant sa Pogo sa Purak. Sino? Ang nagkasama dyan, walang iba, kundi si Ray Lapid, kapatid ni Lito Lapid, si Konsihal Papay Carion, konsyal nyo, si Kapitan Bonggiaw, at ikaw, JBC. Hayop na pangalan, JBC. Ano ba yung JBC? Jaime B. Kapil. Okay. Bisaya tuloy ko. So, titingnan mo. O ito, tingnan mo, Mayor Jing Kapil. Alam ko, nanonood ka ngayon. Alam ko, nanonood ka. O, tingnan mo. O, may litrato dyan. Si Ray Lapid sa dulong kaliwa ng litrato. Kapatid ni Lito Lapid. Ha? Si Konsihal Papay Carion, ayan, kasunod. Tapos si Kapitan sino ba ito? Bonggiaw. Bonggiaw, tapos si Jaime Bing Kapil. So paano mo ngayon mapapaliwanag yan, Mr. Kapil, na wala kang kasalanan dito? Sige nga.
Paano mo paliwanag yan? So dito na nga matatapos mga kapinas. Ano na ang masasabi mo sa balitang ito? Mag-comment ka na. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa i-upload naming mga balita.